Bumaril si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kahit wala namang tao. Yan ang nakuhanan sa CCTV ng magkabarilan umano sa Senado. Pero giit ni Aplasca, spliced o putol o edited daw ang video. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, anong update ngayon kay Aplasca? Julius, malinaw daw na nilabag ni retired Police Major General Mau Aplasca yung tinatawag na Rules of Engagement base sa nakasaad sa Implementing Rules and Regulation ng Republic Act 1197 o yung Private Security Services Industry Act. Hindi rin daw katanggap-tanggap yung ginawang warning shots ni Aplasca. Katunayan, lumalabas pa nga raw ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla na 3 beses nagpaputok ng baril ang suspended Senate Sergeant at Arms. Taliwas sa unang sinabi nito na 1 beses lamang siyang nag-warning shot. Pasado alas 7 ng gabi bago ang putukan, narinig sa Senate premises sa 2nd floor ang drilling sa 1st floor ng GSIS main building. 7:44 p.m. nang i-assemble ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa Senate premises ang mga Marine Security, PNP PSPG at OSAA security personnel. Ikinasa rin nila ang kanilang mga baril. Matatanda ang sinabi rin ni Aplasca na meron silang aarestuhin. General Aplasca did it in full view of the press. In full view of the press, he gave the order to lock and load, and he asked them to follow. He allowed them to follow up to a certain point. In normal situations, if there is a perceived confrontation, you will clear the building of all personnel because of possible stray fire. Papunta na sila niyan sa target area o ang pinto papunta sa outdoor canteen area hallway at Kalayaan Garden ng GSIS kung nasaan ang 2 NBI agents. Kita riyan si Aplasca na may hawak na mahabang baril. Lumapit siya sa pinto kasama ang ilang OSAA security. Bandang 7:46 p.m., nagkagulo na sila. Ayon kay Remulla, posibleng ito raw ang unang beses na nagpaputok ng baril si Aplasca. We assume that this is the first time shots were fired by General Aplasca. Ilang saglit lang, namatay ang ilaw sa lugar at nagsiatrasa ng ilan sa kanila. Pumorma ulit si Aplasca at binaril ang bintana. Mind you, there was nobody there. There was no shots being fired at them. Sinundan ulit yan ng putok ng baril ng isa sa mga kasamahan ni Aplasca. Sa labas naman, makikitang kumubli ang NBI agent at saka nagpaputok ng cover fire. Eto pa, si Aplasca 3 beses daw nagpaputok ng baril. The agent identified himself as NBI. Shortly thereafter, he fired 3 shots into the, not exactly to the direction, but 3 shots towards the to the vicinity of the NBI agent. Take note that the cover fire was because he was under the impression that he was under attack. Taliwas yan sa nauna niyang mga sinabi. Ilan po ang inyong pinaputok, General? Isa po, Ted. Ang warning shot po, Ted, sa aking experience, isa lang po. Isa lang. Wala pong warning shot na more than 1. Ayon pa sa PNP, lumalabas sa investigasyon na karamihan ng tama ng baril sa bintana ay galing mismo sa Senado o mula sa kampo ni Aplasca. On the outside, wala tayong makikitang bullet hole going inside the building. Okay, so and per our ballistics examination, those 44 fired cartridges came from four firearms. So meaning, meron tayong 4 na shooter. Dahil sa mga nakalap na ebidensya, tinablan ni Remulla ang sinabi noon ni Senate President Alan Peter Cayetano na under attack ang Senado noong May 13. For the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. Pero ayon naman kay Aplasca, spliced ang mga video. We are preparing the complete videos. Kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct. What type of narrative are you saying? Yung sabi nila walang attack. We will show you. Bigyan mo kami ng konting panahon. Sagot naman dyan ni Secretary Remulla. Not at all. May timestamp naman lahat eh. So it couldn't have been spliced. Those were direct from CCTV cameras of the Senate, their servers,
And hindi pwedeng splice yun dahil may timestamp lahat. Inirekomenda na ng PNP-CIDG sa Department of Justice na kasuhan ang ilang tauhan ng OSAA. Kabilang na ang sinuspending hepe na si retired Police Major General Mau Aplasca. Very clear naman po sa investigation natin na there was no attack sa Senate. Wala pong intent. In fact, if there is really a perceived na attack na ongoing, we can ask the same OSAA, bakit nila inabandon yung lugar after na magkaroon ng shooting. Yung paggamit po ng baril ng OSAA is covered by the implementing rules and regulation wherein there are 6 stages na kailangan nila munang i-observe before the use ng lethal force. Malinaw daw na nilabag ni Aplasca ang rules of engagement base sa nakasaad sa Implementing Rules and Regulation ng Republic Act 1197 o Private Security Services Industry Act. The most responsible thing to do is to talk first before draw your firearm. If there is a problem, let us talk first. If there is a question, let us I have to ask you first. You have to explain your side first. Bukod dyan, hindi rin tinatanggap ng CIDG ang pagsasagawa ng warning shot ni Aplasca, lalo't ipinagbabawal na raw ito ng pulisya sa mga taong lugar gaya ng Metro Manila. Walang dapat na ipagtanggol kasi wala naman po nag-a-assault sa'yo. There was no attack. Tinawag din ng CIDG na panic firing ang mga naging hakbang ng OSAA, habang defensive naman ang ginawa ng mga tauhan ng NBI na nagpaputok din ng baril. Julius, matapos ang gun-related incident, sabi ni Aplasca, expected naman na raw niya na makakasuhan siya tungkol nga dito. At sabi rin ng CIDG, kasabay niyan, isinuko na rin ni Aplasca ang kanyang 9mm Scorpion pistol matapos ding ipasabpina ng pulisya. At nakatakda itong sumailalim na nga sa ballistic examination at inaalam din ng CIDG kung ito ba yung parehong baril na ginamit at nakuna ng CCTV footage ni Aplasca sa Senado. Julius. Mon, gusto lang nating linawin, sabi ni Aplasca, spliced ang video. Putol-putol ba ang mga CCTV na ipinakita? At alin sa portion ng footage ang tinutukoy niya na spliced? Maikli, Julius, yung mga naging tugon ni Aplasca sa mga tanong ng media sa kanya. Hindi tinukoy kung anong eksaktong footage yung sinasabi niyang spliced o edited at putol. Pero sa ipinapakita kasi sa media na mga presentation ng mga CCTV footage, ito yung naka-presentation type. Kaya talagang technically, putol-putol talaga yung mga naturang footage. Pero makikita at mapapansin din talaga dito na may mga timestamp, no? Or may mga oras doon sa CCTV footage na binibigyang linaw ng insidente na pagkakakuha sa loob ng Senado noong nangyari nga itong gun-related incident. Julius. Mon, sa dami ng mga nakita natin, ng mga armadong lalaki sa loob ng Senado nang mangyari itong putukan na ito, bakit 3 lang mula sa OSAA ang pinakakasuhan ng PNP-CIDG? Tama ka dyan, Julius. No? For now, 3 pa lamang yung pinaka-nire-recommenda talaga ng PNP-CIDG na makasuhan ng Department of Justice kaugnay nga dito sa nangyaring insidente sa loob ng Senado. Sila kasing 3, kasama na nga si retired Police Major General Aplasca, ay kabilang sa mga natukoy na nagpaputok ng baril nung mangyari nga yung insidente noong May 13. Pero ang sinasabi ng CIDG, patuloy pa rin naman daw silang nag-iimbestiga, lalo't halos 10 sa mga OSAA members ang kanilang hinihingan ng panig at pahayag patungkol nga sa nangyaring insidente. Kasama rin kasi dito yung mga nagbigay daw ng wrong information kay Aplasca patungkol sa nangyayaring kaguluhan doon sa Senado na maaaring masampahan naman daw ng kasong administratibo. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.